Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin. Kapag wala kang credibility, wala kang kwenta. Kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kung hindi ka pinaniniwalaan, parang wala ka na rin. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Credibility. Yung tahimik na sandata na hindi mo nabibili. Yung reputasyong dahan-dahan mong binubuo sa harap ng tao at sa isang maling galaw, pwedeng mabura. Part 1. Ang simula. Ang taong laging may sinasabi pero walang napapatunayan. Kwento ng tropa kong si Leo. Lahat ng barkada namin kilala siyang madaldal. Yung tipong kada plano may input, kada ideya may sagot, laging may pangako. Next month magnenegosyo na ako. Sa birthday ko manlilibre ako. Sweldo na yan eh. Pero kada dumadating ang oras wala. Laging may dahilan, laging may next time, laging may busy kasi eh. Hanggang sa dumating yung point na kahit anong sabihin niya, wala nang naniniwala. Napansin mo na ba ito? Kahit gaano ka pa ka-vocal, kapag hindi ka consistent, nagiging background noise ka lang. At si Leo, wala pang 2 taon, ni isang tropa, wala nang sumasama sa mga plano niya. Kasi boss, sa mundong ito, hindi mo kailangan ng malakas na boses. Kailangan mo ng bigat sa pangalan. Part 2. Credibility is built when no one is watching. Ang credibility hindi nabubuo kapag may audience. Nabubuo yan sa likod ng camera. Sa mga hindi kita mapapangakuan pero sisiguraduhin kong tutuparin ko. Sa mga oras na tahimik kang gumagawa habang ang iba, puro post lang. Kaya maraming tao ang mukhang matagumpay, pero walang weight. Kasi puro highlights. Walang substance. Real talk lang mga boss. Mas pipiliin ng mundo ang average na consistent kaysa sa brilliant pero inconsistent. Part 3. The dangers of losing credibility. Kapag nawala ang credibility mo, ito ang mga nangyayari. 1. Wala nang makikinig sa'yo kahit tama ka pa. Kahit may magandang ideya ka na ngayon, magdududa na sila. Kasi dati pa, puro ka lang salita. 2. Wala nang maniniwala sa mga plano mo. Kahit gaano ka pa ka-excited, hindi ka na sineseryoso. 3. Mawawala ang respeto mo sa sarili mo dahil alam mong hindi ka na rin naniniwala sa mga sinasabi mo. Boss, mas mabigat yan. Kasi kahit sarili mo, hindi mo na kayang pagkatiwalaan. Part 4. Paano bumuo ng credibility? Hindi ito overnight. Hindi rin ito tungkol sa pagpapakitang tao. Ito ay tungkol sa small consistent acts na hindi mo pinagyayabang. Step 1. Magsimula sa mga simpleng pangako na kayang tuparin. Huwag ka muna magsabi ng magbabago na ako. Simulan mo sa hindi ako malalate bukas. At tuparin mo. Step 2. Kung hindi mo kayang gawin, huwag mong ipangako. Walang masama sa pag-ayaw. Ang masama, yung oo ka ng oo, pero wala kang balak panindigan. Step 3. Huwag kang magpapaliwanag palagi. Ang taong may credibility, hindi kailangang mag-explain ng paulit-ulit. Yung action niya ang nagsasalita. Step 4. Let others talk about your reputation, not you. Ang tunay na respeto, galing sa labas, hindi sa sarili mong bibig. Part 5. Credibility in relationships. Sa love life, boss, credibility ang pundasyon ng tiwala. Kahit gaano mo kamahal ang babae, kahit gaano ka pa kagwapo o kagaling magsalita, kapag may isa ka lang pangakong binigo, nakaprint na yan sa utak niya. Kwento, si Jay loyal. Pero may isang beses lang na hindi siya tumupad sa simpleng usapan nila ng girlfriend niya. Late siya, hindi nag-text, tas palusot na nakalimutan. Mula noon, nagbago ang tingin sa kanya. Kahit anong gawin niya, laging may doubt. Kasi minsan lang siya hindi naging reliable. Pero sapat na yun para masira ang trust. Lesson, credibility is fragile. Hindi mo alam kung aling maliit na bagay ang babasag sa nagtiwala sa'yo. Part 6. Credibility in business and work. Sa trabaho, credibility ang puhunan mo, higit pa sa diploma. Ang taong maaasahan. Kahit hindi siya pinakamatalino, laging may slot, laging sinasama, laging pinapakinggan. Kasi boss, sa business, walang may gusto sa magaling lang. Ang gusto nila, yung kayang panindigan ang sinabi niya. Part 7. Stoic philosophy, ang ugat ng credibility. Sabi ng mga Stoic, don't explain your philosophy, embody it. Huwag mong ikwento kung gaano ka kadisiplinado. Ipakita mo sa kilos mo. Kasi kung totoo ang disiplina mo, hindi mo kailangan ipaliwanag. Ang Stoic hindi maingay. Hindi siya palasigaw ng goals. Tahimik siyang gumagalaw kasi alam niyang ang resulta hindi pwedeng pekein. Part 8. Anong klaseng tao ka? Ngayon boss, tanong ko lang, anong klase ka ba? Yung laging may pangako pero walang resulta?
O yung tahimik lang pero napapansin ng mundo? Baka kasi kaya hindi ka pinapansin ng babae, ng boss mo, o ng mga tao sa paligid mo. Kasi puro salita ka lang. Wala kang bigat, wala kang kredibilidad. At kung ganyan, kahit anong galing mo, para kang anino. Hindi mo kailangang ipagmayabang ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat ng ginagawa mo. Ang kailangan mo lang, panindigan ang mga salita mo. Kasi sa mundo ng ingay, ang taong may paninindigan, yun ang pinapakinggan. At kung wala kang credibility, wala kang kwenta. Dahil sa panahon ngayon, hindi ang lakas ng boses ang basehan, kundi ang bigat ng pangalan. At kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. At kung nagustuhan mo ang videong ito, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Salamat!